Sa palagay ko, pag tinig natin ng survey, parang 99% ang problema kung bakit may alitan sa Christianity, may hindi pinagkakasunduan. Ang dahilan ay hindi marunong magdasal. Pero kung ang mga Kristiyano ay tama at tumpak ang pananalangin, kayang i-wipe out ang lahat ng hindi pagkakasundo at hindi pagkakampi-kampi ng mga tao. Makakatulong kasi yung panalangin, particular, kung gagawin natin itong nagkakaisa tayo na magkaroon ng isang layunin, and that is dalhin sa Panginoon lahat ng mga bagay na yan. So, yan po yung unang aspeto ng totoong Christian fellowship. Merong prayer for each other, nananalangin para sa isa't isa. Kung gusto mong malaman kung ang Christian fellowship na sinasamahan mo ay totoo, dapat merong ganitong diwa. Pangalawa, mga paglilingkod sa Diyos ng sama-sama. Paglilingkod sa Diyos ng sama-sama. Sa verse 5, dahil sa inyong pakikibahagi upang maipalaganap ang Ebanghelyo mula ng unang araw hanggang ngayon. So, nakikibahagi sila sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Okay? Yung paglilingkod nila, sama-sama sila, hindi yung one in accord lang yung gumagalaw lahat. Everyone are participating sa paglilingkod, serving God. Nakita natin na kung papaano sa simula ng ating pag-aaral, yung mga taga-Pilipos ay sumama kay Apostol Pablo para sa layunin ng mabuting balita o ng Ebanghelyo. I would say immediately naging aktibo sila sa paglilingkod sa Panginoon dahil nakumbinse ng banal na Espiritu o ang Diyos ang kumilos sa puso ng mga taong ito. Kung ating tatandaan, malaki yung discrimination dyan. Hentil at saka Jew. Ang tingin ng mga Hudyo sa mga Hentil ay maruruming mga tao yan. Masasama. Hindi nila tinatrato yan as parang normal na mga tao. Pero this time, dahil sa kilos ng Diyos, dahil sa tulong ng Diyos, Pablo na isang Asyano, na isang Hudyo, at yung mga taga-Pilipos na isang mga Hentil, nagkaroon sila ng pagkakasundo. Naging aktibo sila sa paglilingkod sa ating Panginoon. Alam niyo po ang konsepto ng pagiging isang member ng simbahan na dumadalo lamang sa isang church service, isang beses isang linggo. Malayong malayo yan sa service na ginagawa ng mga tao noon sa Panginoon. Nakita natin kasi itong mga taga-Pilipos. Niligtas sila ng Panginoon. Anong dahilan? Para dumating sa church. Ibang kaligtasan natin para lang dumating sa church once a week. Hindi, di ba? Hindi yun ang purpose ng Panginoon. Ang katotohanan po, tayo ay niligtas ng Diyos for the purpose of what? Serving, maglingkod sa ating Diyos, to glorify Him. Now, ngayon po sa ating panahon, mukhang nabago ang focus ng Christian fellowship. Kadalasan, ang simbahan ngayon ay parang, I would say, department store. Ang tawag sa internet, kung kayo'y nakakabasa nito, ay marketplace. Yan ang kanilang term ngayon sa simbahan. Kaya nilalagay nila sa mall, ilalagay nila sa mga lugar kung saan pwedeng pumunta ang mga tao upang tumugon daw sa mga pangangailangan ng tao. Parang malayo nga sa konsepto ng pinag-uusapan nating Christian fellowship o pagsasama. Kaya ang nangyayari po, mga kapatid, sinusubukan ng mga churches ngayon ang iba't ibang klase ng program, church program. Pagalingan sila sa pagpapaganda ng program. Minsan, mapapansin nyo, mas mahaba ang praise and worship, ang preaching, ang konti, ang iksi-iksi. Meron before, nung mga panahon na yon, hindi ko alam kung kilala nyo si Charles Finley. Siya yung author ng altar call. And sabi ng pag-aaral namin sa kasalukuyan, ito ay manipulation. Minamanipulate yung mga tao sa isang bagay na parang pinipwersa mo siya para maging miyembro ng simbahan at dumating doon sa puntos na
lumapit siya sa gawain. So, in other words, paano ba ginagawa ng mga mananampalataya ngayon ang Christian Fellowship? Ngayon, ang ginagamit nila ay music. May imbitasyon sila, sasabihin nila, dumalo kayo simbahan kasi may mga unbeliever kayong kapatid, dali nyo para maligtas. Pero pagdating dun sa group, puro kantahan lang. Ang dami-daming music na nilalagay at kung minsan, iba pa yung setup ng ilaw, medyo madilim. Emotion ang paiirali nila doon sa bagay na yun. At makikita mo, kukonti yung preaching. Ang focus ngayon ng simbahan, puro banda. Di ba? Mag-click kayo ng service sa YouTube. Anong una makikita nyo? Banda. Grupo. Kumakanta. Kung babalik tayo sa panahon noon, wala namang bandang itinayo yung mga apostol. Hindi sila nagtayo para makuha yung atensyon ng mga tao. Wala akong nakitang ganung grupo. Maliban kay Haring David na talagang musikero. Pero kailanman, wala tayong makikita. Ang karamihan sa katakaran ng mga panahon na yun ay puro salita ng Diyos, pangangaral. Kahit na nasa bahay sila, ang kanilang emphasis ay pangangaral ng salita ng Diyos. May mga awitan pero hindi nila ginagawang priority yun para makuha at makumbise yung mga tao. Kasi po, minsan kasi pag sinabing music, lalo na yung genre, binabago, personality mo yan eh. Personality mo yan, mahilig ka sa ganitong tugtog, saka pumupunta sa bagay na gusto. Ikaw yung may gusto dun sa bagay na yon. Parang katulad dito ng department store, sabi ko kanina, kasi kung gusto mo magpalit ng damit, wala dun sa isang tindahan, punta ka sa kabilang tindahan, baka makita mo dun yung kailangan mo. Which is nakakalungkot sa panahon natin ngayon. Marami kasing ganyan ang isip nila eh. Pupunta sa church kasi ang kanilang kailangan ang priority. So, mga kapatid, ang simbahan ay isang pagsasama-sama ng mga taong naglilingkod sa Panginoon at kasama sa paglilingkod, kung minsan, o madalas, depende sa inyo, ay ang pagdurusa. Okay? O pag-uusig, mayroong mga ganyan. Tignan niyo po sa talatang 7, binanggit ni Apostol Pablo kung paano naging katuwang niya ang mga taga-Pilipos sa kanyang pagkabilanggo, di ba, pag-uusig yan, at pagtatanggol, at pagpapatibay tungkol sa mabuting balita o sa Ebanghelyo. Moving forward sa verse 29 po, 1:29 ng Philippians. Sapagkat ipinagkaloob ko sa inyo alang-alang kay Kristo, hindi lamang ang mananampalataya sa Kanya, kundi ang magdusa rin alang-alang sa Kanya. Kailangan merong timpla ng pagdurusa ang ating buhay. At yung pagdurusa na yan, mga kapatid, kung inyong titignan, dapat regalo ng Diyos yan, kaloob ng Diyos. Kasi diyan mo magagamit yung salita ng Diyos. Kung wala kang pagsubok, paano ka lalago? Sige nga. Bahagi ng buhay, sa paglilingkod natin, magkaroon tayo ng mga pagsubok para mag-level up yung ating pananampalataya. Hindi siya ma-stuck sa isang area lang na ikaw ay mananatiling sanggol. So, dapat ang simbahang Kristiyano ay nakikibahagi sa labanan para sa mga kaluluwa, both ng mga kalalakihan at mga kababaihan. Ang katotohanan po, hindi nyo ito alam siguro, no? Ang Ebanghelyo, madalas ay sinasalakay ng kaaway ng Diyos nung panahon at masking sa panahon natin ngayon. Kaya kailangan natin itong ipagtanggol. Ang daming mga ngaral ngayon, iba ang mga pinagsasabi sa mga tao. Mali po ang mga tema nila ng kanilang ginagawang. Mag-ingat kayo sa ipinopost ninyo. Minsan, mas maganda yung talata ng banal na kasulatan ang inlagay ninyo para eksakto kung ano yung gusto nyong sabihin, galing talaga sa Diyos. Ito pa, sabi ng iba, narinig niyo na ba ito? Huwag kayong maging nega ngayong panahon na to. Alam niyo yung nega? Huwag daw kayong maging nega. Dapat, ang pairalin mo lang daw ay ang pagmamahal sa isa't isa. Mukhang maganda. Pero ganun ba yung tema ng Diyos? Kasi magkakaroon ng kasunod yan. Pag kinontra mo sila, ikaw yung naging nega sa kanila, anong gagawin sa'yo? Anong magiging tingin nila sa'yo? Ikaw yung nagkukos ng division at pagkahati.
Kasi hindi mo sila sinasang-ayunan. O katulad ng SOGI bill na ipapasa sa Senado ngayon. Of course, sa Biblia, hindi pinapayagan yon. O sasabihin ni iba, huwag na kayo maging negar rito para magkasundo-sundo ang lahat. Naku po. Katakot yun. Kaya nga minsan hindi ko na malaman kung sino babae sa kalalaki ngayon sa panahon natin. Dahil dyan sa tema na yan. Pababayaan ba raw sila kasi nagmamahalan sila. Anyway, si Apostol Pablo po, mga kapatid, gumugubol siya ng maraming oras sa kanyang mga liham. Nagtatanggol siya sa Ebanghelyo. Pag mali-mali, madalas laban sa mga huwad na mga ngaral ng simbahan. Hindi lang naman si Apostol Pablo, maski si Juan, si Pedro, si Santiago, isang diwa nila, pinagtatanggol nila ang mabuting balita. Dapat tayo rin, nagkakaisa sa ganung layunin. Kung gusto nating maging tapat sa Panginoon, mga kapatid, dapat nating kumpirmahin na ang Ebanghelyo lamang ang tamang nagtutuon ng positibo bahagi ng gawain, paglalahad ng katotohanan. Kasama na yung mga implikasyon nito kung papaano tayo dapat mamuhay. Kung paano tayo dapat mamuhay, galing sa banal na kasulatan. Kung paano tayo magtapat sa Diyos, galing sa banal na kasulatan. Lahat. Meron tayong manual. Sapagkat ang Ebanghelyo, mga kapatid, ay pinagtipay sa pamamagitan ng simbahan kapag ang ating buhay ay nagpapakita ng kabanalan. Pero kung hindi kabanalan, parang hindi galing sa Ebanghelyo yan. Sa totoo lang po, itong bagay na ito, na sinasabi ko, kinamumuhuan ito ng kaaway. Lalo na kapag ang katotohanan ay nagiging maliwanag, nagiging praktikal ang mga pamamaraan ayaw ng kaaway niyan. Babaguhin niya yan. Pag nakikita ng kaaway na tayo'y nagsisisi, naharap natin yung ating mga kasalanan, tapos namumuhay tayo ng kabanalan, parang gumuguhit na apoy at lumilikha ng mga kontrobersya yung ating pananampalataya sa kaaway. At ano naman ang purpose natin? Para mahikayat natin yung ibang mga tao. Kaya mga kapatid, tandaan natin na mayroon tayong tungkulin na dapat gampanan sa pamamagitan ng paglilingkod na nagkakaisa sa Panginoon, sabi dun sa talata, na sama-sama. Kanino bang gawain yung kanya-kanya, pagkakampi-kampi? Kanino yun? Galatians chapter 5, verse 19 to 21. Hindi naman makakaila ang gawa ng laman. Pakihapid, karumihan, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, paninibugho, pagkagalit, pagdalasing, kalayawan, pagkakabahabahagi, pagkakampi-kampi, pagkamakasarili, pagkainggit, gawayan ng kaaway. Walang unity. Sa muli po, ang tunay na pakisama, dapat merong pagdarasal, una, panalangin ng sama-sama, at paglilingkod sa Panginoon ng the same, sama-sama pa rin. Pangatlong aspeto ng totoong Christian fellowship, mayroong pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos na gumagawa sa isa't isa. Ang kompleto, no? Verse 6, lubos ang aking pagtitiwala na ang Diyos na nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay siya ring tatapos nito hanggang sa araw ni Kristo Jesus. Nung nakaraang ating pinag-usapan nito, tinignan natin yung anggulo ng talata sa punto na kung saan ang kaligtasan ay gawa ng Diyos at hindi gawa ng tao. Maliwanag ako doon, di ba? Ang tagal ko nag-stay doon na Diyos ang gumagawa ng kaligtasan. Now ngayon, nais ko pong tignan natin yung talatang 6 sa anggulo naman ng pakikisama. Dito kasi, nangangahulugan ito na napapagkatiwalaan natin ng Panginoong Diyos na siya yung gagawa sa buhay natin, sa ating mga kapatid. Kayo, tsaka ang ating mga kapatid. Ibig sabihin, sinimula ng Diyos ang kaligtasan, at siya rin ang tatapos sa kanila ito. Walang iba, hindi tayo, hindi sila, o sino pa man,
kundi ang nag-iisang makapangyarihang Diyos. Now, ang tanong, ganito po, bakit kadalasan ay nasisira ang pagsasama o yung samahan? Bakit siya nagkakaroon ng sira? Kasama na yung mga Kristiyano, ba't nagkakasiraan sila? Hindi nagkakasundo-sundo. Diba ang tema natin, dapat fellowshipping kakasundo. Ba't nagkakaroon ng pagkahati, wasak ang samahan ng mga mananampalataya? Meron po kasing mga ilang issue na dapat ay alam natin sa mga bagay ito. Una, meron kasing mga bagay kadalasan, iba-iba ang pagbibigay kahulugan ng mga nangangaral sa ibang doktrina, doctrinal issues. Sasabihin ng isa, para ka maligtas, kailangan mong magpabautismo o magpatuli, mga ganong halimbawa. Sasabihin naman ng iba, kailangan meron kang susuot na damit o kakainin na dapat ganito lang. So may mga bagay na doctrinal issue. Pangalawa, iba ang kanilang pakahulugan at iba ang paraan nila kung paano isasabuhay yung mga natutunan nila. May halimbawa po tayo doon sa mga pinagbabawal. Sa 1 Timothy chapter 4 verse 1 and 2. Okay? Maliwanag itong talatang ito. Basahin natin. 1 Timothy chapter 4 verses 1 and verse 2. Maliwanag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling araw ay iiwan ng iba ang pananampalataya at susunod sa mga mapanlinlang na espiritu, mga turo ng mga demonyo. O ano yung mga turo ng demonyo? Ang mga katurong ito ay pinalaganap ng mga taong mapagpunwari, sinungaling at manhid na budhi. Ano daw yun? Ipagbabawal nila ang pag-aasawa. Meron ba kayong alam na relihiyon na bawal mag-asawa? Gayon din ang ilang uri ng pagkain. So doon pala galing yan. Yang turo na yan. Na bawal mag-asawa, bawal kumain ito. Marami silang pinagbabawal at mga kasabihan na nanggaling sa sarili nilang mga panukala at hindi sa banal na kasulatan. Maliwanag po na ang mayakda, tunay na mayakda ng kaguluhan ay walang iba kundi ang dyablo. Kaya po, we encourage everyone, ini-encourage po na to seek deeper sa pag-aaral ng banal na kasulatan. At kung meron kayong mga katanungan na hindi nyo maintindihan, andyan ang elders, andyan po kami, pwede namin kayong tulungan, masagot yung inyong mga katanungan sa mga aral ng banal na kasulatan. Sa katunayan po, si Apostol Pablo ay pinagbantaan din ng mga nagsasabing mga Kristiyano raw sila noong mga panahon na yon. Kaya ang kanyang ginawa, sinikap niyang mabago ang mga taong ito sa pamamagitan ng pagbahagi ng Ebanghelyo sa kanila upang maging katulad niya ang mga taong ito at makasama niya sa paglilingkod. Now, paglilinaw lang po, ibig sabihin po ng talatang 6 ay hindi po tayo ang makakapagpabago sa tao. Baka mamaya misinterpret niyo ako. Meron tayong responsibilidad na ihatid natin sa pag-ibig at katotohanan ng Diyos ang mga tao. Bigay tayo ng halimbawa. Example, kung ang iyong kapatid, kakilala mo, halimbawa, ay nagkamali siya. Okay, let's say, meron kang kapatid na mananampalataya, meron siyang pagkakamali tungkol sa mga pangunahing katotohanan sa banal na kasulatan o kasalanan, masabi ko. O pwedeng hindi siya lumalago sa pananampalataya. It is our responsibility, mga kapatid, na gawin ang lahat ng ating makakaya upang matulungan ang kanyang pagbabago at umundad siya. Dadalhin natin siya sa Bible study, ipapanalangin natin siya, dadalawin natin siya. Yan ang ginawa ni Apostol Pablo at dapat ginagawa rin ng mga tunay na mananampalataya ngayon. O kaya naman halimbawa, nasa isa kang malubhang maling pananampalataya na iyong kinasangkutan. So, kailangan natin siyang iparalangin and at the same time, the purpose is we can trust God that it is His job to change the person or the brother. Kasi po kung tunay na ligtas ang taong yon, ang Diyos pa rin ang tatapos
gawain ng kaligtasan sa kanyang buhay. Maliwanag ba ako doon sa puntos na yun? Meron tayong responsibilidad, panalangin, malalay, pero hindi tayo ang makakapagpabago sa tao. Ang Panginoon lang ang tanging makakapagpabago sa taong nasangkot sa mga maling gawa. Now, bilang karagdagan po mga kapatid, maaari natin silang patuloy na hikayatin na matutunan nila ang paglago sa lugar ng kanilang mga kahinaan. Kasi baka may kaibigan kayo, nakakausap nyo person to person, pwede nyo siyang tulungan at hikayatin. Baka naman ang mangyari, ikaw mahikayat ng kaibigan mo, that is mali. Dapat siya, ikaw na may alam sa Biblia, dapat ikaw makahikayat doon sa taong yon. Again, meron po akong clarification sa pag-uusap natin. Hindi tayo ang banal na espiritu na siyang tanging tunay na makakatulong sa kanila. Kasi kung tayo ang kikilos, mga kapatid, tignan natin, kung tayo ang kikilos, baka lalong masira ang buhay ng tao. Ano ba mga pangkaraniwang problema ng mga tao ngayon? Halimbawa, tungkol sa boyfriend. Nagsasabi ka na, yung boyfriend ko masyadong demanding. O kaya, mama's boy, anong gagawin ko? Pag sariling opinion mo lang, ang i-advise mo sa kanya, baka mapahamak yung... Kasi iba ibibigay mo Anong... Katulad nung kunin ka ni Lord. Lasunin mo na. Ganun sasabihin mo. O, pasagasaan. Mali kasi ang idea ng mga tao galit yung umiiral So, more or less, the purpose dito is mahikayat mo ng tama yung kapatid mo sa tulong ng Banal na Espiritu. Tandaan po natin mga kapatid, dapat tayo magtiwala sa Diyos na siya ang babago sa puso ng mga kapatid, kasamang asawa, mga anak, kaibigan, magulang. Tinatanong mo ko sa sarili mo yan ikaw bilang tatay, paano ko mababago yung aking asawa? Kasi hindi ko maintindihan yung ugali. Ikaw naman bilang nanay, paano ko mababago yung mister ko? Grabe ang ugali. Ganun. Kaya naman mga magulang, hindi ko alam kung paano baguhin itong mga anak ko Kukulit, ang titigas ng ulo. Yun naman mga anak. Paano kaya mababago yung ugali ng parents namin? Masyadong selfish, masyadong ganun, etc. Hindi natin kaya. Kung magdidepende tayo sa sarili natin, bilang anak, bilang magulang, bilang tatay, asawa, hindi natin magagawa yan. Tanging yung pakikibahagi natin at pagsama natin sa Banal na Espiritu sa Diyos ang makakapaghikayat na sila ay mabago. Kasama na yung panalangin. Kasama na yung paglilingkod. Kasama yung pagdurusa. Kasama yung ating pinag-uusapan kanina mo. Simula pa. Ang susi, pagtitiwala sa Diyos para ang ating mga kapatid ay mabago. Sa muli po, ang tunay na pakikisama ay mayroong panalangin, paglilingkod, pagtitiwala sa ating Panginoon. Putulin ko muna po dito. Sa susunod na pagsasalita ko, itutuloy ko po yung dalawa pa, yung number 4 and number 5. So meron tayong part 2 ng ating pag-aaral sa mga bagay na ito. Meron pa tayong Lord's Table po ngayon. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Nais kong ipanalangin, Panginoon, ang bawat isa sa amin na matutunan namin yung totoong kahulugan nitong pakikisama na ito. Kailangan naming pairalin sa buhay namin, Panginoon, ang araw-araw, palagi walang patid na pananalangin. Paglilingkod, pagtitiwala sa iyong kapangyarihan, at higit sa lahat, Panginoon, pag-aalala sa aming mga kapatid, sa mga banal, yung kanilang pamamalakad sa kanilang pang-araw-araw ng buhay ay lagi naming sinasambit at pinabalik sa iyong dakilang pangalan. Samahan mo kami sa susunod na gawain ng banal na hapunan, Panginoon, at ito ang aking dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.
strangely dim in the light of His glory and grace. Turn your eyes to the hillside where justice and mercy embrace. There the Son of God gave His life for us, and our measureless debt was erased. Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, our glory and our prize. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Turn your eyes to the morning and see Christ the Lion of faith. What a glorious dawn, fear of death is gone, for we carry His life in our veins. Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, our glory and our prize. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Turn your eyes to the heavens. Our King will return for His own. Every knee will bow, every tongue will shout, all glory to Jesus alone. Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, our glory and our prize. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, our glory and our prize. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Oh Jesus, we turn our eyes to you.